Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan at kapwa manlalakbay sa mundo ng mistisismo at tradisyon. May mga araw sa kalendaryo na tila ordinaryo lang sa paningin, ngunit sa likod ng simpleng petsa ay nagkukubli ang mga sinaunang lihim, mga babala ng nakaraan, at mga hiling para sa hinaharap. Ngayon, sisilipin natin ang isa sa mga araw na ito, isang petsa kung saan ang langit at lupa ay tila nagtatagpo, nagbibigay ng mga palatandaan, at nagtatakda ng mga batas na hindi dapat baliwalain. Ang ikatsim na ng Oktubre ay isang araw na, sa unang tingin, ay tila isa lamang sa maraming araw sa buwan ng Rosaryo. Ngunit sa ilalim ng payak na pangalan na ito, naroon ang pulso ng kalikasan at ang tibok ng puso ng mga tao na naghahanda para sa mga pagbabago. Ito ang panahon ng pagtatapos ng tag-ulan, pagpasok ng mas malamig na simoy ng hangin, at paghahanda para sa nalalapit na undas. Kaya't hindi lang ito simpleng araw. Ito ay isang tulay sa pagitan ng nakalipas at ng darating, ng mundong pisikal at ng espiritual. Para sa ating mga Pilipino, ang buwan ng Oktubre ay buwan ng mahal na birhen ng Santo Rosario. Sa petsang ito, kahit walang partikular na pista ng isang lokal na patron na direktang nakaugnay, ang espiritu ng pananampalataya at pagdarasal ay nananatiling matibay. Bagaman, ipinagdiriwang din ng simbahang katolika si San Bruno, ang tagapagtatag ng Orden ng Carthusians. Ang higit na tumitingkad sa ating kultura ay ang kapangyarihan ng rosaryo. Marami ang nagdarasal ng rosaryo ng buong puso, humihingi ng tulong para sa kalusugan, kaligtasan mula sa mga sakuna, magandang ani, at maging sa paghahanap ng tamang kapareha. Sa mga panahong ito, ang lumang paniniwala sa mga anito at diwata ay maaaring nagkukubli sa likod ng mga modernong dasal, kung saan ang paggalang sa kalikasan ay nagiging pagpapahayag ng pananampalataya sa nag-iisang Diyos na lumikha ng lahat. Ito ay isang paalala na ang ating pananampalataya ay may malalim na ugat na nakaugat sa paggalang sa lahat ng nilikha. Upang lubusang maunawaan ang bigat ng buwang ito, kailangan nating balikan ang kasaysayan ng rosaryo. Ang kwento ay nagsimula sa isang panahon ng malalaking pagsubok kung saan ang pananampalataya ay nanganganib. Ayon sa tradisyon, noong ika-13 siglo, si Santo Domingo, isang paring Dominican, ay nahaharap sa hamon ng malaganap na erehiya. Sa kanyang matinding pananalangin at pagnanais na makahanap ng paraan upang ibalik ang mga tao sa tunay na pananampalataya, nagpakita sa kanya ang mahal na Birhen Maria. Hindi lamang siya nagpakita, kundi ibinigay din niya kay Santo Domingo ang mismong rosaryo, isang simple ngunit makapangyarihang kagamitan sa panalangin. Domingo, aniya, gamitin mo ang rosaryo bilang sandata laban sa kasamaan. Ipangaral mo ito at marami ang magbabalik sa pananampalataya. Ang bawat butil ng rosaryo ay hindi lamang isang marker. Ito ay isang paalala sa bawat yugto ng buhay ni Jesus at ni Maria, isang paglalakbay sa misteryo ng kaligtasan. Ang kwentong ito ay lalong nag-ugat sa Pilipinas dahil sa mga sumunod na himala at kaganapan. Ang mahal na Birhen ng Santo Rosario ng La Naval de Manila ay isa sa pinakadakilang patunay ng kanyang kapangyarihan. Noong ika-17 siglo, ng dalawang malalaking armada ng Olanda ang nagbabanta sa Pilipinas, nanawagan ang mga Pilipino at Kastila sa tulong ng Birhen Maria. 5 labanan sa dagat ang naganap at sa bawat isa ang mga Pilipino na mas kakaunti sa bilang at kagamitan ay nagwagi ng himala. Ang mga mananampalataya ay nagdasal ng rosaryo ng walang tigil at ang kanilang pananampalataya ay naging kalasag. Ang tagumpay na ito ay kinilala bilang himala ng mahal na Birhen ng Santo Rosario at mula noon lalong lumalim ang pagmamahal at pagtitiwala ng mga Pilipino sa Rosario at sa mahal na Birhen
Ang bawat butil, bawat dasal ay hindi lamang pag-usal ng salita, kundi pag-anyaya sa banal na kapangyarihan na gumabay at magprotekta. Ito ang dahilan kung bakit hanggang na ngayon ang rosaryo ay hindi lamang isang simpleng kwintas, kundi isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan at proteksyon. Sa araw na ito, ang mga senyales mula sa kalikasan at kapaligiran ay nagiging mas matingkad, nagbibigay ng mga pahiwatig para sa ating kapalaran at hinaharap. Mga palatandaan ng kapalaran, panahon at ani. Kung magsisimulang lumamig ang hangin at maging banayad ang ihip nito sa ikaisingsam ng Oktubre, tanda raw ito ng matatag at masaganang darating na panahon ng anihan. Ang kalikasan ay nagbibigay ng biyaya at ang iyong mga pagpapagal ay magbubunga ng kasaganaan. Ang biglaang pagbuhos ng ulan sa araw na ito, lalo na kung ito ay kasunod ng mahabang tag-araw, ay babala ng posibleng pagdating ng mga peste sa bukid. Ang mga magsasaka ay agad na naghahanda upang protektahan ang kanilang mga pananim. Tanda na kailangan din nating maging handa sa mga hamon ng buhay. Ang malakas na amoy ng lupa pagkatapos ng ulan sa araw na ito ay sinasabing nagdadala ng sakit. Kung hindi mag-iingat, kailangan daw magpahinga at huwag masyadong magpagod bilang paalala na ang ating kalusugan ay mahalaga. Bahay at pamilya. Kapag may ibong pumaloob sa bahay at hindi ka agad lumabas sa araw na ito, sinasabi na may darating na magandang balita o importanteng bisita. Ito ay simbolo ng pagbubukas ng tahanan sa mga bagong oportunidad at koneksyon. Ngunit kung ang ibon ay tumama sa bintana at lumipad palayo, ito ay babala ng di inaasahang gastos o problema sa komunikasyon sa pamilya. Isang senyales upang suriin ang iyong mga relasyon at pananalapi. Kung ang isang pusa ay biglang naglilinis ng kanyang mukha ng 3 beses sa isang direksyon sa araw na ito, sinasabi na may darating na pagbabago sa iyong personal na relasyon, maaaring sa pag-ibig o pakikipagkaibigan. Ang pagbabago ay bahagi ng buhay at kailangan ng pagtanggap at pag-unawa. Pinansyal at kayamanan. Ang pagkawala ng isang barya o singsing sa araw na ito ay maaaring tanda ng nalalapit na pagkawala ng pera o pag-aalala sa pananalapi. Kailangang maging mas maingat sa paggastos at paghawak ng iyong mga ari-arian. Sa kabilang banda, ang paghahanap ng barya na may butas ay sinasabing magdadala ng swerte sa negosyo o pinansyal na paglago. Ang butas ay tila nagpapahintulot sa swerte na dumaan at manatili sa iyo. Pangkalahatang senyales. Kapag may biglang lumabas na bahaghari sa umaga, ito ay pahiwatig ng kalusugan at paggaling para sa mga may sakit sa pamilya, isang tanda ng pag-asa at bagong simula. Ang pagiging tahimik ng mga insekto at hayop sa paligid mo, lalo na sa tanghali, ay maaaring senyales ng pagdating ng isang mahalagang espiritu o diwata na nagmamasid. Igalang ang katahimikan at damhin ang presensya. Mga panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabi ng ikabima hanggang ikaipush ng Oktubre ay pinaniniwalaang may malalim na kahulugan at maaaring magsilbing gabay o babala mula sa mundo ng mga espiritu. Pangarap tungkol sa tubig. Kung nanaginip ka ng malinaw at umaagos na tubig, simbolo ito ng paglilinis at paggaling sa anumang karamdaman o problema na bumabagabag sa iyo. Ito ay tanda ng pagpapanumbalik ng kapayapaan at kalinawan sa iyong buhay. Ngunit kung marumi at maalo ng tubig, ito ay tanda ng nalalapit na pagsubok o emosyonal na kaguluhan. Kailangang maging matatag at handa ang iyong kalooban upang harapin ang mga hamon. Pangarap tungkol sa hayop. Ang mga panaginip tungkol sa pusa ay sumisimbolo sa kalayaan, intuwisyon at mga lihim na kaalaman. Kung ang pusa ay tahimik at nakatingin sa iyo,
Ito ay paalala na makinig sa iyong inner voice at magtiwala sa iyong kutob. Kung ang pusa ay galit o nangangalmot, may mga lihim na kaaway o inggit sa iyong paligid na kailangan mong pag-ingatan. Ang panaginip naman tungkol sa ibon ay nagpapahiwatig ng kalayaan, bagong oportunidad at pagtaas ng iyong mga pangarap. Kung lumilipad ng mataas, mataas din ang iyong mga ambisyon. Kung nakakulong, may mga humahad lang sa iyong pag-unlad at kailangan mong humanap ng paraan upang makalaya. Pangarap tungkol sa puno o halaman. Ang panaginip ng namumungang puno ay nagpapahiwatig ng kasaganahan, tagumpay sa pinansyal o personal na buhay at ang bunga ng iyong mga pagpapagal. Ito ay senyales ng matatamis na biyaya. Ang tuyong puno ay babala ng posibleng pagkalugi, pagkabigo, o pagkawala ng pag-asa. Kailangan mong bigyang pansin ang mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng tubig upang muling mamulaklak. Pangarap tungkol sa bahay. Ang bahay sa panaginip ay sumisimbolo sa iyong sarili, sa iyong kalooban, at sa iyong pamilya. Kung maayos at malinis ang bahay, matatag ang iyong kalooban at maayos ang iyong buhay. Kung may sirang bahagi, kailangan mong suriin ang ilang aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng pagpapabuti, pag-aayos o pagbabago. Mga isinilang sa araw na ito. Ang mga isinilang sa ika-6 na ng Oktubre ay pinaniniwalaang may natatanging katangian. Sila ay mayroong malalim na pag-iisip, intuitive, at sensitibo sa kanilang kapaligiran. Kadalasan, sila ay mahilig sa sining, musika o anumang anyo ng pagpapahayag ng kanilang damdamin na ginagamit nila bilang channel para sa kanilang malalim na emosyon. Mayroon silang natural na kakayahang makaramdam ng emosyon ng iba na minsan ay nagiging pasanin nila dahil sa kanilang empatya. Sila ay matapat na kaibigan at kasintahan, naghahanap ng malalim at makabuluhang koneksyon, ngunit kailangan din nila ng oras para sa sarili upang maproseso ang kanilang malalim na emosyon at maiwasan ang pagkaubos ng kanilang enerhiya. Sa kabila ng kanilang pagiging sensitibo, sila ay matatag sa kanilang mga paniniwala at handang lumaban para sa mga taong mahalaga sa kanila, lalo na sa mga api. Ang kanilang kapalaran ay madalas na may kaugnayan sa paghahanap ng kahulugan at katotohanan sa buhay at sa pagiging gabay o inspirasyon sa iba sa kanilang paglalakbay. Ang kanilang pangunahing hamon ay ang matuto kung paano protektahan ang kanilang sarili mula sa negatibong enerhiya ng iba at panatilihing balanse ang kanilang emosyon upang hindi sila malunod sa damdamin. Mga iminanggagawa. Sa araw na ito, ipinagdiriwang ang mga pangalan tulad ni na Bruno, Maria, Rosario at Dolores. Ang mga may pangalang Bruno ay sinasabing may malalim na pag-iisip, may pagmamahal sa katahimikan at pagmumuni-muni tulad ng patron nitong si San Bruno na nagtatag ng isang orden ng mga ermitanyo. Sila ay matatalino, mahinahon at may kakayahang magbigay ng malalim na payo sa iba. Bagamat hindi sila mahilig sa pagiging sentro ng atensyon, ang kanilang presensya ay nagdudulot ng kapayapaan at karunungan sa kanilang paligid. Ang mga may pangalang Maria at Rosario naman ay pinaniniwalaang may malalim na pananampalataya, mahabagin at may kakayahang magbigay ng pag-asa sa iba na sumasalamin sa mahal na birhen. Mga tradisyon at ritual na dapat gawin. Ang ika-10 ng Oktubre ay isang araw para sa pagninilay, paglilinis at paghingi ng pagpapala. Narito ang ilan sa mga tradisyon at ritual na maaari mong gawin. 1. Pagdarasal ng Santo Rosario para sa proteksyon at gabay. Layunin. Ang ritual na ito ay ginagawa upang humingi ng matinding proteksyon sa mahal na birhen laban sa mga panganib, gabay sa mga mahahalagang desisyon, at upang makamtan ang kapayapaan
para sa buong pamilya at sa sarili. Pinaniniwalaan na ang mga dasal ng rosaryo sa buwan ng Oktubre ay mas epektibo. Kakailanganin. Isang personal na rosaryo na mayroon kang koneksyon, isang puti o asul na kandila, kulay ng Birhen Maria, at isang tahimik na lugar kung saan ka hindi maaabala. Maaari ring maghanda ng maliit na imahe ng mahal na birhen. Paano at kailan gagawin? Sa paglubog ng araw, bandang 6 p.m., sindihan ang kandila. Ilagay ito sa isang ligtas na lugar. Hawakan ang rosaryo at magsimulang magdasal ng buong rosaryo. Pagninilayan ng bawat misteryo, joyful, luminous, sorrowful, glorious, depende sa araw ng linggo. Ngunit ang pinakakaraniwan ay ang joyful mysteries sa Lunes. Ilagay sa bawat dasal ang iyong mga alalahanin, hiling at pasasalamat. Damhin ang presensya ng mahal na birhen habang nagdarasal ka. Teksto ng dasal, halimbawa, para sa isang dekada. O mahal na birhen ng Santo Rosario, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking pamilya, ang aking mga pangarap at ang aking mga pangamba. Ipadala niyo po ang inyong banal na proteksyon laban sa lahat ng masama. Sa bawat Ave Maria na aking dinarasal, naway magkaroon ako ng kapayapaan, lakas at kaliwanagan sa aking puso at isip. Pagkatapos ng ritual, hayaan ang kandila na masunog ng tuluyan. Kung ligtas na gawin ito sa loob ng lalagyan o patayin ito ng may respeto. Itago ang rosaryo sa isang sagradong lugar tulad ng ilalim ng iyong unan o sa altar ng bahay. Ang enerhiya ng dasal ay mananatili at gagabay sa iyo sa mga susunod na araw. Paglilinis ng bahay at pag-alis ng negatibong enerhiya. Layunin. Ang ritual na ito ay para linisin ang bahay mula sa anumang negatibong enerhiya, mga di kanais-nais na presensya, at ihanda ito para sa mga darating na pagpapala at positibong vibrasyon. Ito ay mahalaga lalo na sa paghahanda para sa undas. Kakailanganin. Tubig na may asin. Sea salt ang mas mainam para sa mas malakas na epekto. Suka o tuyong dahon ng laurel. Isang malinis na basahan o espongha at isang timba. Paano at kailan gagawin? Sa umaga ng ika-10 ng Oktubre, maghanda ng timba ng tubig na may asin, mga 2 kutsarang asin sa 1 litrong tubig, or suka. Kalahating tasa ng suka sa 1 litrong tubig. Punasan ang mga pinto at bintana, lalo na ang mga sulok at pasimano, kung saan pinaniniwalaang nagkukubli ang mga negatibong enerhiya. Habang ginagawa ito, magdasal ng isang maikling panalangin o intensyon. Nililinis ko ang bahay na ito mula sa lahat ng kasamaan, inggit at negatibong enerhiya. Puno ito ngayon ng kapayapaan, pagmamahalan at pagpapala mula sa may kapal. Maaari ring magsunog ng tuyong dahon ng laurel sa isang fire-safe na lalagyan at ipausok sa bawat silid upang paalisin ang masasamang espiritu at linisin ang hangin. Pagkatapos ng ritual, itapon ang ginamit na tubig sa labas ng bahay, mas mainam sa lupa, malayo sa iyong pintuan, upang hindi na makabalik ang negatibong enerhiya. Siguraduhin na ang lahat ng mga bintana ay nakabukas sandali pagkatapos ng paglilinis upang makalabas ang masamang enerhiya at makapasok ang sariwang hangin at positibong enerhiya. Paghahanda ng abundansya, maliit na altar ng kasaganaan. Layunin. Ang ritual na ito ay ginagawa upang manghingi ng kasaganaan, magandang kapalaran, at saganang ani sa lahat ng aspeto ng buhay, pinansyal, kalusugan, at pamilya sa mga darating na buwan. Kakailanganin. Isang malinis na plato o maliit na tray, ilang butil ng bigas, sumisimbolo sa kasaganaan. Barya, iba't ibang halaga, lumang barya kung mayroon, para sa patuloy na daloy ng pera. Dahon ng bayabas o laurel, para sa proteksyon at pagpapala.
at isang piraso ng candy o asukal para sa katamisan at kagalakan sa buhay. Paano at kailan gagawin? Sa isang tahimik at malinis na sulok ng bahay, lalo na sa lugar na nakikita mo araw-araw, ilagay ang plato. Ilatag ang bigas bilang pundasyon, sumisimbolo sa kasaganaan at pagiging sagana. Ilagay sa ibabaw ang mga barya, dahon ng bayabas o laurel, at candy, asukal. Maaari kang maglagay ng maliit na litrato ng iyong pamilya o isang simbolo ng iyong pinapangarap na kasaganaan sa tabi nito. Teksto ng intent. Sa araw na ito, ipinapahayag ko ang aking pasasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap. Bukas ang aking puso at tahanan sa lahat ng kasaganaan, magandang kapalaran at pagpapala. Naway ang altar na ito ay maging magnet ng magandang enerhiya at saganang ani sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Sumainyo ang kapayapaan at kasaganahan. Pagkatapos ng ritual, hayaan itong nakalagay sa loob ng hindi bababa sa 3 araw o mas matagal pa kung nais mo. Pagkatapos, ang mga bigas ay maaaring itapon sa lupa o sa hardin, hindi sa basura. Ang mga barya ay maaaring gamitin sa maliit na paggastos na may positibong intensyon, at ang dahon ay maaaring itago bilang anting-anting o proteksyon sa iyong pitaka. Mga tradisyon sa kulinarya. Sa ika-isam ng Oktubre, ang mga lutuin ay madalas na simple ngunit puno ng kahulugan na sumasalamin sa pagiging praktikal at paghahanda ng mga Pilipino. Dahil sa paghahanda para sa nalalapit na undas, maraming pamilya ang nagsisimula ng maghanda ng mga pagkain na madaling dalhin o ihanda. Ang mga pagkain gawa sa kamote o saging ay popular. Halimbawa, ang nilupak, minatamis at dinikdik na kamote o saging na may niyog; turon, saging na binalutan ng lumpia wrapper at pinirito; o banana Q, saging na niluto sa matamis na sarsa. Ang mga ito ay sumisimbolo sa simpleng kasaganaan, pagiging madaling makuha ng mga biyaya, at ang natural na tamis ng buhay. Ang nilagang mais o mais con yelo ay isa ring karaniwang pagkain sa buwang ito, lalo na kung ang maisan ay nasa huling yugto ng pag-aani. Ang mais ay simbolo ng pagiging matatag, kasaganaan, at pagbibigay ng sustansya. Ang pagkain ng mais ay pinaniniwalaang nagdadala ng good luck sa agrikultura at nagpapanatili ng lakas ng pamilya. Higit sa lahat, ang paghahanda at pagkain ng mga ito ay kadalasang sinasabayan ng pagsasama-sama ng pamilya at pagbabahagi ng kwento na nagpapatibay sa kanilang samahan at pananampalataya. Ang bawat kagat ay hindi lamang nagbibigay sustansya sa katawan, kundi nagpapayaman din sa kaluluwa ng tradisyon at pagkakaisa na naghahanda sa kanila para sa espiritual na buwan ng undas. Mga mahigpit na bawal sa araw na ito. May mga bagay na dapat iwasan sa ikalisamin ng Oktubre upang hindi maakit ang malas at mapanatili ang proteksyon. Ang paglabag sa mga bawal na ito ay maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na kapalaran at pagsubok. Bawal magpagupit ng buhok o magpaganda ng kuko. Sa araw na ito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpagupit ng buhok, pagputol ng kuko sa kamay at paa, o anumang pagbabago sa iyong personal na hitsura na may kaugnayan sa pagpuputol. Pinaniniwalaan na ang paggawa nito ay nagpapabawas sa iyong swerte, enerhiya at proteksyon. Ang buhok at kuko ay konektado sa enerhiya ng katawan at sa iyong aura. Ang pagputol sa mga ito sa maling araw ay maaaring magbukas ng pinto sa mga negatibong impluensya, magdulot ng karamdaman, paghina ng katawan, o biglaang pagbagsak sa iyong kapalaran at pananalapi. Ito ay tila nagpapahina ng iyong kalasag espiritual. Or, bawal magtapos ng mahahalagang kontrata o kasunduan. Huwag magtapos o pumirma ng anumang mahahalagang kontrata, kasunduan sa negosyo,
pagbili ng ari-arian o pagpapakasal sa araw na ito. Ang enerhiya ng araw na ito ay tila pabago-bago at may potensyal na magdala ng pagkaantala o kaguluhan. Ang mga desisyong gagawin sa panahong ito ay maaaring maging sanhi ng pagkalugi, paghihiwalay, hindi pagkakaunawaan, o hindi inaasahang problema sa hinaharap. Mas mainam na ipagpaliban ang mga seryosong transaksyon sa ibang araw upang matiyak ang matagumpay at matatag na resulta at maiwasan ang anumang masamang karma. Bawal magtapon ng tubig na may kape o tsaa sa labas ng bahay sa gabi. Ang pagtatapon ng tubig na may kape o tsaa sa labas ng bahay sa gabi ay itinuturing na pagtataboy ng swerte, pagpapala at positibong enerhiya na nakapaloob sa iyong tahanan. Sinasabing ang amoy at enerhiya ng mga inuming ito ay nakakaakit ng mga masasamang espiritu o malas na maaaring pumasok sa iyong tahanan at magdulot ng kalungkutan, karamdaman, at kawalan ng kapayapaan sa pamilya. Kung kailangan mong itapon, itapon ito sa loob ng bahay, sa lababo o sa inidoro. At siguraduhin na walang natitirang amoy o bakas na maaaring mag-anyaya sa hindi ka nais na enerhiya. Bawal magpahiram or manghiram ng pera, lalo na sa gabi. Ang pagpapahiram or panghihiram ng pera sa araw na ito, lalo na kapag gabi na, ay maaaring magdulot ng pagkalugi o hindi pagbabayad ng utang. Pinaniniwalaan na ang enerhiya ng pera ay sensitibo sa araw na ito at ang paglilipat nito ay maaaring magpatawid din ng malas o pagsubok sa pinansyal sa magkabilang panig. Iwasan ang anumang transaksyon na may kinalaman sa malalaking halaga ng pera upang mapanatili ang iyong pinansyal na katatagan at maiwasan ang anumang gulo sa pagitan ng nanghiram at nagpahiram. Bawal maglinis ng salamin sa gabi. Ang paglilinis ng salamin o mga bintana sa gabi ay dapat iwasan. Sinasabing ang salamin ay hindi lamang refleksyon. Ito ay maaaring maging portal sa ibang dimensyon o daanan ng mga espiritu. Ang paglilinis nito sa dilim ay maaaring magbukas ng daan para sa mga espiritu na pumasok sa iyong tahanan o magdala ng hindi ka nais-nais na mga pangitain at enerhiya. Mas mainam na maglinis ng salamin sa umaga o sa sikat ng araw kapag mas protektado ang iyong tahanan mula sa mga di nakikitang entidad. 6. Bawal magreklamo o maging negatibo. Ang araw na ito ay hindi angkop para sa reklamo, pagpapakita ng negatibong emosyon, o pag-iisip ng masama. Ang anumang negatibong salita o damdamin na ipinahayag ay sinasabing babalik sa iyo ng doble na nagpapalala ng sitwasyon. Ito ay isang araw upang maging positibo, mapagpasalamat at magkaroon ng payapang kalooban upang maakit ang masaganang enerhiya, magandang kapalaran at kapayapaan sa iyong buhay. Ang iyong mga salita at isip ay may kapangyarihang lumikha, kaya gamitin ito para sa kabutihan. Bawal mag-iwan ng bukas na pinto o bintana sa gabi na walang kandado. Sa gabi ng ika-ikasa ng Oktubre, tiyaking nakasarado at nakakandado ang lahat ng pinto at bintana, lalo na kung ang araw ay itinuturing na may bukas na dimensyon. Ang pag-iiwan ng mga ito ng bukas ay sinasabing nag-aanyaya sa masasamang espiritu, malas, o mga di kanais-nais na enerhiya na pumasok sa tahanan. Protektahan ang iyong espasyo at ang iyong pamilya mula sa hindi nakikitang panganib. Ang kandado ay hindi lamang para sa pisikal na seguridad, kundi para rin sa espiritual na proteksyon at upang panatilihing ligtas ang iyong enerhiya sa loob ng iyong tirahan. Naway ang mga kaalamang ibinahagi ko sa araw na ito ay magsilbing gabay at paalala sa inyo. Alalahanin, ang tunay na kapangyarihan ay nasa ating kamalayan at sa paggalang sa mga sinaunang paniniwala. Mag-ingat, magdasal, at patuloy na maniwala sa hiwaga ng buhay.
Hanggang sa muli mga kaibigan at naway pagpalain kayo ng may kapal